Ngayon ang ating i-recap ay isang horror mystery movie na pinamagatang Polaroid. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Tampok sa pambungad na eksena ang dalawang magkaibigan na sina Sarah at Linda, na sinuri ang isang kahon ng mga gamit ng yumaong ina ni Sarah. Nakakita sila ng Polaroid camera at larawan ng kanyang ina, malamang na kinuha gamit ang parehong kamera. Nagpasya si Sarah na gamitin ang kamera na ito, upang kunan ang kanyang sarili na nakasuot ng sexy na damit, para sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, nang tumunog ang flash, medyo hindi siya mapalagay. Habang hinihintay nila ang larawan upang ma-develop, si Linda ay nakatanggap ng isang tawag, kaya siya ay umalis mula sa lugar. Isinara ni Sarah ang pintuan nang marinig niya ang mga ingay mula sa itaas, na para bang may gumagamit ng kamera. Sa pagpunta sa silid, tiningnan niyang muli ang larawan, ngunit sa kanyang takot, napansin niya ang isang anino sa background. Lalo siyang natakot nang magsimulang kumislap ang mga ilaw, at mas maraming ingay ang kanyang naririnig mula sa background. Habang naglalakad si Sarah sa hallway, isang bola ang tumalbog pababa mula sa attic. Sa kabila ng takot, umakyat siya sa attic, ngunit natumba ang hagdan, kung kaya ay naiwan siya na wala nang magagamit pababa. Nalilito si Sarah na tiningnan ang lugar, upang malaman kung ano ang nangyayari. Ngunit biglang isang hindi makataong kamay ang bumulaga sa kanya, dahilan para matumba siya at masuspinde sa hangin. Pagkatapos ay kinuha muli si Sarah at pinatay, bago ihulog ang kanyang bangkay. Sa sumunod na eksena, ipinakilala ang isang mahiyain na babae na si Bird Feature, na naghahanda para sa picture day sa paaralan. Binansagan siyang scarf girl ng mga kaibigan, dahil palagi siyang nakasuot ng scarf, upang itago ang peklat sa kanyang leeg. Pagkatapos ng klase, lumabas si Bird sa paaralan, nang makita niya ang kanyang crush na si Connor, kasama ang kanyang mga kaibigan. Kinuha niya ang kanyang camera at kinunan ng picture si Connor, ngunit nahuli siya nito sa akto. Nagmamadali niyang inayos ang kanyang mga gamit at umalis, para magtrabaho sa isang antique shop. Abala si Bird sa tindahan, nang lapitan siya ng kanyang katrabaho na si Tyler. Sinorpresa siya ng lalaki ng isang pambihirang 70s Polaroid camera, na nakita niya sa isang garage sale, na may nakaukit na letrang RJS dito. Sabik na subukan ito, kinuna ni Bird si Tyler ng larawan. Habang hinintay nilang lumabas ang larawan, yumuko si Tyler para halikan si Bird, ngunit hindi komportable ang dalaga at lumayo dala ang kamera, ngunit naiwan nito ang case. Pagdating sa bahay, sinubukan ni Bird na kunan ng ilang larawan ang kanyang aso gamit ang kanyang bagong kamera, ngunit umungol ang aso at umatras. Bago pa niya makunan ng larawan ang aso, dumating ang kanyang matalik na kaibigan na si Casey. Hiniling niya kay Bird na samahan siya sa isang costume party, sinabi na ito ay isang magandang pagkakataon upang makihalubilo sa mga kaibigan, at posibleng makita si Connor. Nag-alangan noong una si Bird, ngunit sumang-ayon din, nang marinig ang pangalan ng kanyang crush. Di nagtagal, sinundo sila ng kanilang mga kaibigan, ang magkarelasyon na sina Mina at Devin. Habang nagbibiruan sa loob ng sasakyan, inilabas ni Bird ang larawan ni Tyler na kinuha niya kanina, at napansin ang isang anino sa background. Pilit niyang pinupunasan, sa pag-aakalang mantsa lang iyon, ngunit hindi ito nawawala. Sa kabila nito, hindi niya gaanong pinapansin at ibinalik ang larawan ni Tyler sa bag. Sa kabilang banda, naghahanda si Tyler na isara ang tindahan, nang makakita siya ng maraming lumang larawan sa isang kahon. Inilagay niya ang mga ito sa projector at nagsimulang tingnan. Sa pagkakataong ito, napansin niya ang isang anino na gumagalaw, mula sa isang larawan patungo sa isa pa. Naghinala si Tyler na mayroong isang tao sa likod ng kortina, hinampas niya ito ng martilyo, ngunit walang natamaan. Nang suriin ang projector, ang kortina ay naging porma ng tao, at umatake kay Tyler, na nagtapos sa kanyang buhay. Sa party venue, si Bird at ang kanyang mga kaibigan ay sinalubong ng host na si Avery. Mukhang hindi komportable si Bird, kaya nag-iisa siyang nakatayo sa isang sulok. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang lalaking naka-skeleton mask na nakatitig sa kanya. Sinubukan niyang iwasan ang lalaki, ngunit sinundan pa rin siya, at ipinakilala ang kanyang sarili na si Connor. Malaking ginhawa ito para kay Bird, at nagsimula silang mag-usap. Hindi nagtagal, nag-ambala sila ni Mina at Devin, na nag-imbita kay Connor na sumama sa kanila sa isang group selfie.
Nag-alok si Bird na kunan sila ng larawan, gamit ang kanyang Polaroid camera. Ngunit sa huling segundo, dumating si Casey at sumali sa group selfie. Muli, ang anino ay nagpakita sa likod ni Connor. Pagkatapos ay dumating si Avery, at biglang inagaw ang camera ni Bird para kumuha ng selfie. Ngunit bago ma-develop ang larawan, pumasok ang pulis sa party at hinanap si Bird. Dinala si Bird sa istasyon ng pulisya, kung saan sinabi ni Sheriff Pembroke ang balita ng pagkamatay ni Tyler. Hinimok niya si Bird na makipag-ugnayan sa kanya, kung makakita ito ng anumang lead tungkol sa insidente. Habang sila ay nag-uusap, nakilala ng sheriff ang kanyang apelyido, at naalala ang isang aksidente kung saan nakaligtas si Bird noong bata pa ito. Ipinapaliwanag nito ang pinagmulan ng kanyang peklat sa leeg. Noong gabing iyon, tiningnan muli ni Bird ang mga larawang kuha niya, mula sa kanyang Polaroid camera. Laking gulat niya, nang makita na ang mahiwagang anino ay nawala sa larawan ni Tyler, at ngayon ay lumitaw sa selfie ni Avery. Samantala, naglilinis si Avery ng kanyang lugar pagkatapos ng party, nang marinig niya ang mga yabag mula sa itaas. Siya ay maingat na pumunta upang mag-imbestiga, ngunit nakatagpo lamang siya ng isang nakakatakot na entity, na nagkukubli sa kadiliman. Takot na tumakbo siya patungo sa pinto, ngunit aksidenteng tumama ang ulo niya sa nakabitin na ilaw, dahilan para matumba siya. Sa kabila nito, sinubukan niyang gumapang palayo, ngunit naabutan siya ng entity, at binali ang kanyang leeg. Kinaumagahan, nakatanggap si Bird ng tawag mula kay Casey, na ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Avery. Na-shock sa balita, tiningnan niya ang mga larawan, at natuklasan na ang anino ay nawala na ngayon sa larawan ni Avery, at lumipat sa group selfie ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay sinubukan ni Bird na sirain ang kamera, ngunit naglabas ito ng shockwave na nagpatumba sa kanya. Sa paaralan, si Bird ay nakaupo kasama ang mga kaibigan, na lahat ay nalulungkot sa mga kamakailang trahedya. Sa panahong ito, ibinahagi ni Bird ang kanyang teorya, na ang pagkamatay ni Avery ay hindi aksidente. Ipinaliwanag din niya na ang mga larawan, nakuha sa kanyang Polaroid camera ay may mga kakaibang anino, at lumilipat ito mula sa isang larawan patungo sa isa pa, pagkatapos nilang mamatay. Binalaan niya ang mga kaibigan, na sino man ang nakuhanan ng larawan ng Polaroid camera na ito, ay mamamatay. Sa kasamaang palad, walang naniniwala sa mga sinabi ni Bird, at sinunog pa ni Devin ang larawan ng grupo. Nagulat ang lahat nang naging sanhi ito ng pagkasunog ng kamay ni Mina sa totoong buhay, at nakakaramdam din si Casey ng pananakit sa kanyang mga daliri. Ngunit bago masunog ang sinuman hanggang sa mamatay, inapakan ni Bird ang larawan hanggang sa mamatay ang apoy. Ang nasusunog na litrato ay bumalik sa dating itsura. Sa resulta ng pangyayari, dinala si Mina sa ospital, upang sumailalim sa operasyon para sa kanyang mga braso. Habang naghihintay ang magkakaibigan sa labas, pinag-uusapan nila ang pinagmulan ng kamera. Naalala ni Bird na nasa tindahan pa rin ang camera case, kaya pumunta sila ni Connor para kunin ito. Ngunit nang makarating sila sa tindahan, pinili ni Bird na pumasok mag-isa, sinasabing ligtas siya, dahil wala siya sa larawan. Habang naghihintay sa kotse, sinuri ni Connor ang larawan ng grupo at biglang tumunog ang kamera. Sa loob ng tindahan, kinuha ni Bird ang case ng kamera, ngunit lumitaw ang entity. Sa takot, tumakbo siya patungo sa labasan, ngunit ang kanyang scarf ay sumabit sa isang pako, at nasakal siya nito. Mabuti na lamang at dumating si Connor sa tamang oras, at iniligtas siya. Nang maglaon, sa kanilang pagbabalik, nagtaka si Bird kung bakit siya sinundan ng nilalang, kung saan ipinahayag ni Connor na kasama rin siya sa larawan. Lumabas na makikita si Bird sa larawan, dahil sa refleksyon nito. Sa ospital, nagising si Mina mula sa operasyon, at nakita si Devin sa tabi ng kanyang kama. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, lumabas si Devin para tumawag ng nurse. Kasabay nito, nakatanggap si Mina ng tawag mula kay Bird, na nagsasabi sa kanya na huwag mag-isa. Dahil sa pagkataranta, sinubukan niyang umalis sa kanyang kama, ngunit bigla siyang inatake ng entity. Sa oras na bumalik si Devin, nakita niyang walang laman ang silid, at nakita ang mga bakas ng dugo sa sahig. Sinundan niya ang mga patak ng dugo, hanggang nakita niya ang walang buhay na katawan ni Mina, na nakasabit sa likod ng kortina. Nang dumating sina Bird at Connor sa ospital, nakita nila si Devin na nakikipag-usap sa mga pulis. Sa sandaling umalis ang lahat,
nilapitan ni Devon si Bird, at galit na sinisisi sa lahat ng mga nangyayari. Dahil sa ginawa ni Devon, umalis si Bird na umiiyak. Pagkatapos ay sinundan siya ni Connor, at ang dalawa ay nakaupo sa isang pasilyo at nag-uusap. Ikinwento sa kanya ni Bird, ang tungkol sa kanyang ama na isang reporter. Isang gabi, gustong ipakita ng kanyang ama ang isa sa kanyang mga proyekto, ngunit tumanggi si Bird, dahil gusto niyang mag-sleepover sa bahay ng kanyang kaibigan. Nag-udyok ito sa kanyang ama na iikot ang sasakyan para makauwi. Ngunit sa kasamaang palad, ay naaksidente ito. Nang marinig ang kwento, kinomfort siya ni Connor, tiniyak sa kanya na hindi niya kasalanan ang aksidente. Pagkatapos ay tiningnan ng dalawa ang laman ng camera case, at nakita nila ang locker tag na nakatago sa loob. Naintriga sila dito, kung kaya ay bumisita sila sa library, upang saliksikin ang kahalagahan ng petsa. Matapos suriin ang ilang mga lumang artikulo, natuklasan nila na ang kamera ay pagmamay-ari ng isang guro ng photography na si Roland Joseph Sable, mula sa kanilang paaralan. Inakusahan siya ng pagpapahirap sa 4 na estudyante, at pagpatay sa 3 sa kanila, habang kumukuha ng mga manyak na mga larawan. Nakatakas ang isa sa mga bihag, pagkatapos ay binaril ng mga pulis si Roland. Kinagabihan, nagtipon ang magkakaibigan sa isang restaurant, para pag-usapan ang susunod nilang gagawin. Sa gitna ng diskusyon, sinabi sa kanila ni Bird na noong araw na sinalakay siya ng entity, napalapit ito sa isang mainit na bagay at nag-react dito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na habang ginagawa ang mga larawan, maaaring guluhin ng init at liwanag ang mga imahe, kung kaya ay naisip niya na ang entity na ito ay kumikilos tulad ng isang larawan na dinidevelop, na nangangahulugang maaari lamang itong umiiral sa dilim. Ipinakita din niya ang isang larawan ng lumang bahay ni Roland, at sinabing isang taong may kaugnayan sa kanya, ay maaaring naninirahan pa rin doon at nagtataglay ng impormasyon. Nag-research si Casey sa internet, at nalaman na ang bahay ay binili ng isang individual na nagngangalang Ann Faraday. Sa gitna ng kanilang talakayan, inihayag ni Devon ang kanyang pagkadismaya sa naging kapalaran ni Mina, at nagpas siyang kunan ng larawan si Bird, upang maunawaan kung paano ito gumagana. Hindi nagustuhan ni Connor ang ideya, na humantong sa kanilang pag-aagawan sa kamera. Sa proseso, hindi sinadyang maklik nila ang kamera, at hinintay ng grupo na mabuo ang larawan. Di nagtagal, nakita nila si Devon sa larawan, at ang anino ay lumipat sa kanya, na nagpapahiwatig na siya ang susunod na biktima. Dahil sa takot sa kanyang buhay, sinubukan ni Devon na gamitin ang kamera sa isa sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa pagnanais na pigilan siya, sinaksak ni Casey ang larawan ni Devon gamit ang isang lapis, at ang real-time na epekto nito, ay naging dahilan upang malaglag ni Devon ang kamera. Nagalit si Devon at sinubukan niyang atakihin ang mga kaibigan, ngunit dumating ang sheriff sa tamang oras at inaresto siya. Nang maglaon, sinubukan ni Bird at Connor na ipaliwanag sa sheriff, ang tungkol sa panganib sa buhay ni Devon, dahil sa Polaroid camera. Nagpakita rin si Bird ng ebidensya tungkol kay Roland, ngunit tila hindi nabigla ang sheriff, at binalaan sila laban sa pagtalakay sa usapin kay Roland. Bago umalis, nakipag-usap si Devon kay Bird, at humingi ng paumanhin para sa kanyang mga naunang aksyon. Sinabi din niya na ang kanyang kamatayan, ay maaaring magbigay sa kanila ng oras, upang ihinto ang entity. Pagkagaling sa istasyon ng pulisya, nakatanggap si Bird ng tawag mula kay Casey. Ipinaalam sa kanya ni Casey, na hindi si Ann ang aktwal na bumili ng bahay ni Roland, ito ay si Lena Sable, ang asawa mismo ni Roland na gumamit ng pekeng pangalan. Sa kabila ng babala ng sheriff, nagpa siya sina Bird at Connor na bisitahin si Lena, para malaman ang katotohanan. Balik sa istasyon ng pulisya, namatay ang mga ilaw at inatake ng multo si Devon sa kanyang selda, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Samantala, dumating sina Connor at Bird sa bahay ni Lena, na tumangging makipag-usap sa kanila noong una. Ngunit nang banggitin nila ang kamera, ibinunyag niya na pag-aari nga ito ng kanilang anak na babae, si Rebecca James Sable, na tumutugma sa inisyal na RJS. Pagkatapos ay dinala sila ni Lena sa kanyang silid, at ibinahagi ang kanyang kwento. Tiniis ni Rebecca ang walang humpay na pambubuli sa paaralan, at madalas na lumayo sa sarili niyang mundo. Ang kamera na iniregalo sa kanya ay naging kanyang kaibigan, kasama niya lagi saan man siya magpunta. Isang araw, niloko siya ng kanyang 4 na kaibigan na sumama sa kanila.
Kinuna nila si Rebecca ng mga hindi naaangkop na larawan gamit ang kamera, at ipinakalat nila ito sa buong paaralan upang ipahiya siya. Sa sobrang kahihiyan, malungkot na nagpakamatay si Rebecca. Kasunod ng trahedyang ito, natuklasan ni Roland ang mga larawan ni Rebecca, at nangakong ipaghihiganti ang kanyang anak. Nahuli niya ang mga bully sa isang dark room ng paaralan, at kinunan sila ng mga larawan gamit ang kamera, bago sinimulan ang pagpatay sa kanila. Di nagtagal, pumagit na ang mga pulis, at binaril nila si Roland, na namatay habang nakahawak sa kamera. Inihayag ni Lena na isa sa 4 na mga bully ang nakatakas, at ipinakita sa kanila ang kanyang larawan. Habang tinatapos niya ang kanyang kwento, nagsimulang kumikislap ang mga ilaw sa silid. Ito ay nagudyok kay Connor na suriin ang mga litrato, kung saan nakita niya na ang anino ay bumalik sa kanilang group selfie. Nang maramdaman ang napipintong panganib, umalis sila sa bahay ni Lena, at nagmadaling pumunta sa paaralan, tinawagan din nila si Casey. Pagdating sa paaralan, hinanap nila sa mga archive drawer ang mga lumang yearbook, at sa huli ay tumugma ang larawan ng survivor na ibinigay sa kanila ni Lena, sa isa sa mga larawan sa yearbook. Laking gulat nila, ang nakaligtas na bully, ay walang iba kundi si Sheriff Pembroke. Sa sandaling iyon, dumating ang sheriff kasama si Casey na nakaposas, inakusahan sila ng pagpuslit sa paaralan. Sa pagtatangkang pigilan ang entity sa pagpatay sa kanila, kinunan ng litrato ni Connor si Pembroke, bago itinapon ng huli ang kamera sa sahig. Kasunod nito, ibinunyag ng sheriff na ang kwento ni Lena ay gawa-gawa lamang, at ang mga manyak na larawan ni Rebecca, ay kuha mismo ni Roland. Sinabi niya na madalas na sinasaktan ni Roland si Rebecca, kaya nilayon niya at ng kanyang 3 kaibigan na tulungan siya, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawang iyon sa pulis. Gayunpaman, nalaman ni Roland ang kanilang plano at dinukot sila. Habang tinatapos ng sheriff ang kanyang paliwanag, ang entity ay nagpakita sa kanyang likuran. Nagpaputok ang sheriff, ngunit hindi ito naapektuhan ng mga bala. Pinunit nito ang larawan ng sheriff sa kalahati, dahilan para mahati din ang katawan ng sheriff hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay inatake ng entity si Casey, at nasugatan ang kanyang binti. Sa sandaling ito, kinuha ni Connor ang baril ng sheriff at binaril ang entity, upang ilihis ang atensyon nito. Sinamantala ni Bird at Casey ang pagkakataong ito upang pumunta sa banyo, kung saan binuksan nila ang mainit na tubig, upang protektahan ang kanilang sarili. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas si Bird upang hanapin si Connor, na hindi nagtagal ay hinawakan ni Connor ang kanyang braso, at hinila siya sa isang silid. Dumating sa isang ideya si Bird na kunin ang kamera at kunan ng larawan ang entity. Sa sandaling makuha nila ang kamera, kinaladkad ng entity si Connor palayo. Upang mailigtas si Connor, nagmamadaling nag-selfie si Bird gamit ang kamera, upang mabaling ang atensyon ng entity sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya ang entity sa dark room sa basement. Di nagtagal, hinawakan siya ng entity sa leeg, at sinimulang sakalin siya. Sa isang mabilis na pagkilos, ginamit ni Bird ang kamera upang kunan ng larawan ng entity, ngunit hindi sinadyang nasama ang kanyang mga daliri. Sa kabila nito, nilukot niya ang larawan, dahilan para malukot din ang katawan ng entity, pati na ang kanyang mga daliri na nasama sa larawan. Nang tinigilan ni Bird ang paglukot sa larawan, bumalik ang entity sa kanyang dating anyo. Dahil dito, sinunog niya ang larawan at nasunog din ang entity, hanggang sa naglaho ito. Pagkatapos ay muli niyang nakasama sina Connor at Casey, at niyakap ang isa't isa. Sa huling eksena, makikita si Bird na inihagis ang kamera sa karagatan, upang matiyak na hindi na mauulit ang ikot ng mga pangyayari. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.